Hello mga plantito-plantita, good morning, good day po sa inyong lahat, kumusta po kayo? At sana po lagi po kayong maayos at ganun din po ng inyong mga alagang halaman. Ayan, pero syempre bago naman po ako patuloy na makipagkwentuhan po sa inyo, ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At yun na nga po mga plantito-plantita. Kailangan ko pong linisan dito. Ito po yung pinakadulo ko sa pagitan nitong kapitbahay ko po dyan sa kabila. Ito po sana, dito ko po itinatambak yung mga sanga ng pinuputol kong kahoy dito sa garden ko, mga sanga ng mga halaman, mga dahon ng mga halaman, kumbaga dyan po yung tambakan. Ito pong lupa na yan sa dulo po ay malusog po yan kasi dyan po halos nabubulok yung mga dahon, yung mga sanga. Ayoko na po sanang taniman yan. Nang sa ganun po ay buwelo lang kung anong pwedeng itapon dyan. Kasi alam naman po natin pag dumating yung tag-ulan, ang hirap na pong magsunog ng mga dahon or ng ano paman po. Dahil po basa na. Kaya ang nangyari po niyan, ilang buwan lalo po pag tag-ulan na, ilang buwan matagal na nakatambak lang diyan yung itong mga basurang sanga ng kahoy, dahon ng kahoy, talagang sila nabubulok. Pero ngayon po, itong si Biboy po kasi napagdesisyonan niya po na yung mga tanim niyang okra doon sa dulo ay dagdagan pa po. Gusto niya po na alisin yung doon sa 'di ba po yung kalahati nun doon sa dulo ay talbos po ng kamote yung nakatanim. Sabi niya sa akin, "Maalisin ko na lang yung talbos ng kamote kasi kung ang talbos ng kamote ang itatanim ko ay hindi naman tayo makakapagbenta niyan." Sabi niya, Mura yan." Sabi niya, kumpara kung okra daw yung itanim niya lahat-lahat doon, ay kikita daw siya. Kumbaga mag-i-income kasi mas mahal yung okra kumpara po sa talbos ng kamote. Ngayon po dahil ito naman yung gusto niya at siya naman yung nagpapagal, siya naman yung gumagawa, nagtatanim, ay sabi ko okay. Kung yan ang sa tingin mo ay makakaganda at gusto mo rin mag-income sa pagtatanim mo, sa pagpapagod mo, ay okay, walang problema. Kaya ito po, dinamuhan ko po dito kasi nanghinayang po ako doon sa mga talbos ng kamote. Almost 1 week na po yun. At talaga pong may mga ugat na po yung talbos ng kamote. Kaya eto, no choice po ako at kailangan ko po talagang um, madamuhan para dito ko po ilipat. Kahit kung titingnan nyo po ay maliit na lang talaga tong space na to. Pero pagkakasahin po natin dyan yung talbos po ng kamote. Ito po, sayang po sana kasi pinagurang ko na rin yan. Pinaghihibon-hibon ko na yan at dinamuhan ko na rin. Pero ganun talaga, mas maganda naman yung plano ni Biboy kaya okay lang. Ito po, pagkatapos ko ng madamuhan ay binubungkal ko na po. Gamit po itong pala ay maghukay na po tayo ng tamang ano lang po, ng lalim para pagtaniman po ng talbos ng kamote. At yun nga po, maliban po sa maliit yung space nito dito, hindi po ako komportableng magtanim po dyan, sa totoo lang po. Dati po, tambak po dyan ng basura ng kapitbahay, yung diaper, yung mga deodorant, pinaglagyan ng deodorant, yung mga bote ng gamot, yung mga pinaglagyan po ng mga bote ng gamot, at yung mga iba pa pong mga bagay, lata, halos dito yung nagiging tapunan. Kumbaga po, talagang minimintain ko pong malinis dyan para mailang na magwitik or magtapon ganon ng mga basura. Ang tagal din po, masasabi kong napakapasensyosa kong tao kasi kung hindi ako pasensyosang tao, siguro isa dalawang tapon lang, baka nag-react na ako. Halos mula nang tumira sila dyan, siguro mga 2 dekada na din mahigit. Wala lang, hindi lang ako umiimik para po wala nang
walang ano tawag nito, diskusyon. Kaya ako na lang ang nag-aalis ng ano, ng mga bagay-bagay diyan. One time nga po, yung nagpa-eskwela po kasi yan, pag nagliko ka po dyan sa may saging, papunta po yan doon sa dulo ng aking garden. One time po, nagdamo ako doon sa mga ilalim ng kruton ko. At doon naman yung sa kabila nilang side. Ngayon po, sabi ko, ang baho naman. Talagang sobra pong baho. Pagkatapos po, hinahanap ko talaga kasi sabi ko, ba't ganito? Pagtingala ko po sa itaas, pagtingin ko sa itaas, andoon nakasabit yung bulok na pasintabi po sa kumakain, bulok na sisiw ng pato. Doon nakalagay, siguro doon tinapon, nakasabit sa sanga ng kruton. Yun pala yung nangangamoy at buti na lang po hindi ako na laglagan ng mga alam nyo na po yun. Kasi nabubulok na siya, marami ng Sabi ko, grabe naman to. Pero hindi na lang po ako nag-imik kasi alam niyo po ang hirap umimik. Kaya hanggat maaari kung kaya mo maglinis ka, magtrabaho ka, mag-maintain, sige lang po. At eto nga po, natuwa ako kasi itong itak na ito po, mahigit 3 taong ko na po itong hinahanap at talaga pong nawala po yan. Hindi ko lang po masigurado kung ito bang itak na ito ay ito ba yung unang itak na nawala ko or yung pangalawang itak. Kasi po, yung una kong itak, nawala po talaga yun. Malalim pa po ang hukay dito sa pinagtatapunan namin ng basura. Tapos, bumili ako ulit ng isa na namang itak. Pero nawala na naman po at eto nga po, naghuhukay nga po ako dito ng pagtataniman po natin ng talbos ng kamuti. Sabi ko antigas at nang anuhin ko po ulit ng palak at ayan nga po itak pa rin. Itak po yung nahukay ko. Buti po ay hindi siya naubos ng kalawang. Ganun pa man po, happy ako dahil dalawa na yung magigi kong umal. Umal kasi yung tawag sa amin yung ginagamit sa yan, pagtatanim, pagdadamo. At eto po, looking forward na lang po akong maging maayos yung tanim ko dito na magiring malago. Ganyan po. At eto po, lalagyan ko po siya ng bali. Ang ginawa ko na po dyan, 5 to 6 pieces na po ng cuttings po ng talbos ng kamote. Kasi marami na po ito kasi dumami na siya kasi po kaunti na lang yung pagtataniman. Kumpara po doon sa dulo na mas malawak-lawak po yung pinagtataniman doon. Kaya yung itinanim lang po doon, tatlo or 4 na pidaso yun yung nilagay namin sa bawat pagtatanim. Pero ito, sabi ko, wala namang problema kung madaming cuttings yung ilagay ko kasi sayang naman po. Kumbaga, ang purpose po nito, di baling hindi siya magkalaman, ay magkaroon siya ng magandang talbos. Kasi para nga pang sahog-sahog naman sa mga ulam, pwedeng ibabaw sa sinaing. Kumbaga po, napakasustansyang gulay na hindi masela na gulay talaga. Kaya, ayan, pinagkakasya ko po siya talaga para hindi po masayang. Kasi kung 2 or 3 or 4 lang na cutting yung ilagay ko sa bawat pagtatanim, magsusobra po siya. So, sabi ko, iubos ko na siya dyan lahat para wala pong sayang. Kasi yan naman po ay, sa tingin ko ay tuloy-tuloy naman na po yung tubo niyan kasi meron ng ugat. At ngayon pong gabi ito yung aking voice over. Ngayong August 17 ay kani-kanina lang po ay umulan kaya nadiligan din po talaga siya. At eto, natapos ko na pong ilagay sa mga hinukay ko na pagtataniman sa kanila. Ngayon naman po ay tatakpan ko na. At eto po, tinatakpan ko na po isa-isa yung mga talbos po ng kamote. Nang sa ganun po ay ma-secure yung nila, yung puon, yung nakabaon sa lupa para hindi matanggal. Kasi minsan po may nakikita pa rin ako mga manok dyan. Pero dito po, yung kapitbahay ko po na yan, dati nakakalabas yung mga pato dyan. May mga pato po yan sa kaganso. Maliit lang din naman yung niyan sa likod. Pero marami po yan alagang ganso sa kapato. At yun po, siguro pag may mga namamatay na
sisiw. Hmm, doon na sa akin kasi iniisip siguro wala naman, malayo naman sa bahay at bihira ko naman makita. Kaya talaga pong sinisikap kong ma-maintain po doon sa dulo kahit napapagod na ako sa kakadamo para lang po mailang na hindi sila magtatapon-tapon ng mga ano pa man doon sa dulo. Sabi ko nga niyan, hindi naman sila makaka-relate sa akin kasi hindi sila mahilig ganito, yung magtanim siguro or maghalaman, magdamo. Sabi ko ang makaka-relate lang sa akin at makakaunawa yung tulad kong napakahilig maghalaman, napakahilig magdamo, maglinis. Pero yung, hindi ganito yung hilig sa akin ay hindi po makaka-relate. Hindi nila mararamdaman yung pagod ko. Minsan parang naiiyak ako, sabi ko, lalo po doon sa dulo, minsan andoon din yung mga basura, yung mga sa shampoo, yung mga plastic. Kung hindi lang po masamang magsalita, parang alam niyo po yun, pero, kibit balikat na lang ako at buntong hininga para hindi na po wala ng diskusyon. Kaya 'pag ako nanalo sa loto, ayan nanalo sa loto. Malay niyo po swertehin din, hindi natin alam kung sakali man ipagkaloob ni God. Gusto ko po talaga mabakuran po talaga 'yan ng maayos para din secure yung mga tanim ko kasi nag-iedad na rin ako. Minsan nakakaramdam na rin po ako ng pagod sa paglilinis tapos yung kapitbahay mo wala naman pong konsiderasyon, eh. Ewan ko ba't gano'n, walang konsiderasyon, hindi sila aware na itong lugar na ito, itong garden ni Plantita Joy ay mini-maintain yung kalinisan. At eto na nga po, hinihibon ko na. Ang ibig sabihin po ng hibon ay tulad po niyan, yung parang inaano ko yung lupa, hinuhukay ko paikot para medyo maka-elevate ng konti. Hindi ko kasi alam yung Tagalog ng paghihibon or hibon para po mas maganda at maging mataba, ang sabi ni nanay, para tumaba daw yung tanim. At eto ganyan na po, hinibong ko silang lahat at yun, nakuwento ko sa inyo yung sitwasyon dito sa dulo kaya kung bakit ang tagal po niyan nabakante at ang tagal lalo na po dun sa dulo, talagang ayoko po magtanim. Sana doon ng mga gugulayin kasi maliban doon sa na-i-stuck ng tubig, minsan po lalo 'pag tag-ulan po, yung mga basura po, yung mga plastic, inaano doon po napupunta sa akin sa pinakadulo. Kaya halos hindi po matapos yung mga trabaho ko, yung paglilinis ko po dito sa aking garden. Siguro forever ito. Pero ganun pa man po, ang importante po laging mayroon akong lakas na ibibigay si God para magampanan ko yung obligasyon ko dito sa aking mga tanim, dito sa aking garden. At higit sa lahat yung bigyan ako ni God ng napakalawak na pangunawa, pasensya sa kapwa. Kasi yung mga taong maiksi lang yung pasensya, hindi nila kayang itolerate ng matagal, ng paulit-ulit na yung kapwa nila ay medyo may pagkabalahura din sa mga bagay-bagay na ganito sa itatapon yung mga basura. Lalo po yung plastic. Sobra talaga niyang duming tingnan, ang sakit sa mata. Isipin niyo naman po halos 20 years na silang nakatira diyan. So gano'n na rin po ako, 20 years na rin akong nagpapasensya. Dati nga po yung sa lababo, yung paglalaba nila, yung sa mga alaga po nilang hayop, lahat po 'yan, yung tubig po niyan doon, pinapadaloy doon sa dulo po. Ngayon po sabi ko, "Wag naman gano'n kasi po, namamatay yung mga halaman ko saka po nagpuputik. 'Pag nagdadamo po ako basa, nagpuputik at mabaho." Tapos, parang inaanuhan ko, hinaharang-harangan ko ng lupa na tumas para hindi nila doon, paagusin yung mga tubig nila, yung mga galing sa lababo, galing sa CR, kung saan pa man. Pero inaalis nila, binubuwang nila, inaalis nila kasi, mababa daw sa akin, mataas sa kanila. So, wala daw silang ibang choice, doon pa agusin sa lupa ko. Sabi ko, mali po yun. Sinabihan ko po talagang mali yun. Ngayon, naghukay naman sila.
Yun po. Tapos itong papaya na 'to tinatapon ko po yung mga buto diyan kasi meron akong dalawang papaya dito sa may dirty kitchen ko na napakadaming bunga at kontento din kami sa binibigay na bunga nitong papaya ko dito sa may dirty kitchen ko malapit. At ito nakita ko tumubo din yung mga buto kaya inaayos ko ng tanim. Baka po, umasenso din diyan para po marami tayong papaya dito sa garden at napakaganda ng prutas na papaya. At ako po ay mahilig sa mga prutas, mahilig sa mga gulay kaya ayan, sana po ay maging maayos naman 'tong tanim po natin dito. Makapaggulay din tayo kasi para hindi na tayo manghingi sa kapitbahay. At eto po, talagang, natapos ko rin halos isang oras mahigit din yung pagtatanim pero dito sa video ay mga nasa 15 minutes lang po. Ayan, 'di ba po, pagkatapos ko ng matanim hinibon ko na, okay na sila at halata naman pong mataba yung lupa. Kasi halos ayan po may mga maliliit-liit pa rin pong stick ng mga bulok na ano, na sanga ng mga halaman yan sa kahoy dito sa aking bakuran. Na diyan ko na lang kasi tinatambak lahat ng mga sanga-sanga at mga dahon. Kaya malambot po yung lupa po diyan. At mayroon din po akong langkawas at mayroon din malunggay pa ako diyan na tinanim. At yung langkawas na po yan ay nilalagay po yan sa mga niluluto sa mga pagkain. At eto, happy ako na natapos ko to at hindi na sayang itong talbos ng kamote. Malay nyo po makapaggulay din tayo dito. Kaya ayan, at happy rin ako na natagpuan ko 'tong nawawala. Natagpuan ko po sa wakas itong aking itak or itong sakuyang umal na talaga naman pong sobrang kapaki-pakinabang po niya sa aking araw-araw na pagbuhay bilang isang plantita na laging nasa garden, nagdadamo, nagbubungkal ng lupa. Kaya talagang nagulat ako nang matagpuan ko siya. Sabi ko, tagal na panahon. Mabuti po may natira pang bakal, hindi naubos ng kalawang kasi natatabunan po 'yan ng lupa. Siguro po nung magtapon ako ng basura, nakasama siguro 'yan sa mga dahon o sa mga sanga-sanga po ng halaman. Kaya po ayun natabunan at hindi ko na po talaga siya nahanap. Pero gano'n pa man po, maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber na nadagdag. May nadagdag po kahit papaano nadadagdagan po ang aking subscriber. Thank you so much po sa lahat ng mga viewers ko na laging andoon kasama ako. Sabi nila nakikinig sila sa video ko habang may ginagawa sila. Thank you so much po na naging akong background ninyo na pinapakinggan ninyo yung mga sinasabi ko habang busy po kayo at may mga ginagawa kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood, sa suporta po ninyo, sa hindi nyo po pagsawa na mag-antay sa mga ina-upload ko, sa inyo pong lahat, sa mga nagko-comment, kung mayroon man pong nag-share, thank you so much po sa nagla-like. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.